Maradyaw na buntag sa inyo horot. Maayong buntag kanatong tanan. Para sa atong mga online viewers, ang Dios magapanalangin to abroad, mga kaigalaan nato nga naa karon pa sa ilahang panimalay o naa sa ilang trabaho watching online, ang Dios magapanalangin. Mga kaigsunan, pakingon sa imong katapad na lipay ko kay niya ka. Kanunay gid nato ipabati kung unsa ang atong kalipay nga na makauban nato ang mga katawhan sa Dios. Pulong sa Ginoo. And for this month, we are talking about the series Refocusing on Fatherhood. Mao ni ang pinaka-importante sa panahon karon nga ma-refocus nato, ma-evaluate nato o matan-out nato kung unsa ang pagiging amahan na usab sa usa ka pamilya. Kaya one time, kung nakabantay mo sa Facebook post ato nga time sa SPMC nga dunay na-admit nga papa, di ba, nagtrending to siya, nga dunay mi-comment dito sa post, usa ka anak. Nabantayan ninyo to? Oo. Di ba, daghang kayo mga argumento. Daghan kayo nga nagpaabot og simpatiya sa anak, napoy nagpaabot og simpatiya ngadto sa amahan. Og niya ana mga kaigsunan, dili usab nato ma-questions kung unsa tong comment sa usa ka anak subay sa gipakita sa usa ka amahan. Og niana usab wala pud tay katungod nga kung unsa na kang sitwasyon sa atong amahan mapasagdan bisag man ang ato ang ginikanan. Ngani ang ako ang kamatayon sa akong amahan pinakasakit to og dili nako madawat. Ngano dili man madawat kay tungod ang gipakita sa pagkaamahan sa akong amahan ato kaniadto grabe ang iyang pagkaamahan. Gihimo niya ang tanan para mapakita niya ang iyang responsibility or responsibilidad ingon nga amahan sa among pamilya. Pero dunay usab mga anak nga kung ang isa ka men o fathers nga naa sa ilang pamilya nga wala nagpakita ug pagtagad sa ilang pamilya, usahay malipay pa. May panawala. Karon sa mga kalalakinhan, nagkalain-lain man ang status sa atong pagdumala sa matag-usa nato nga pamilya. Wala ko kabalo, wala mi kabalo ang tagsa-tagsa ka mga amahan nga niya dinhi kung unsa ang ilahang papel nga na sa sulod sa ilahang pamilya. Apan karon, usa ka pulong nga maghatag og panambagon og dugang pagtulon-an sa angay pa natong mahimo ingon nga amahan bana sa sulod sa pamilya. Mao kini gingon sa atong teksto, Ephesians chapter 6 verse 4, and you fathers do not make your children angry, but give them training in the teaching and fear of the Lord. Mga men, andam na ba mo maigo? Wa may mitubag sa mga men. Mga men, andam na ba mo maigo? Og niana ang Dios magpanalangin. Para sa mga asawa og sa mga anak kay magkatugma sab ni. Andam ba usab kita maigo sa pulong sa Ginoo. Kay pagkanindot nga moadto ta sa simbahan nga matandog ta sa pulong sa Dios. Mao gining pinaka the best even me. Bisag maglingkod ko man naay magwali diri, kinahanglan maigo gyud ko og makahatag ni kalipay sa ako kay unya pag uli tama no. Kana makarealize ta. So, ang topic na to, the first subtopic sa atong series, Refocusing on Fatherhood, the role of a father as a leader. Ang papel sa usa ka amahan, ingon nga leader diha sa sulod sa iyahang pamilya. Matawag nato nga haligi ang usa ka amahan. O sa teksto, and you fathers do not make your children angry, but give them training in the teaching and fear of the Lord. O kamong mga amahan, ayaw ninyo pagsuka ang inyong mga anak, kundili matutuon hinuon ninyo sila uban sa pagbansay o pagpahamngon gikan sa Ginoo. O karon nga kabuntagon, mga igsuon. We reflect on a vital aspect of our lives and faith, the role of a father as a leader. In our scriptures, we see countless examples of fathers who have led their families with wisdom and courage and unwavering faith. Sama sa kong gingon, magkalain-lain ang pagdumala sa usa ka amahan sa ilang pamilya. Nga gigiyahan sila sa kaalam sa Dios, doon na sila courage,
Doon na sila kadasig sa pag-amuma sa ilang pamilya ug dunay unwavering faith nga dili matandog samtang sila ingon nga amahan. But what does it mean to be a father who leads in today's world? Kay makita nato karon igsoon nga naapoy mga parte sa mga amahan nga doon na pagpabaya sa ilahang pamilya. Sakit kayo palandungon nga nakoy na-encounter nga ang usa ka amahan gibutang na lang dito sa usa ka center. Oo. Ila na lang gihangtod namatay gid siya dito ra, namatay sa center. Wala giako, mga dato good. Naay mga professional ng mga anak, naay mga kaya. Pero ngano gibutang man gid dito sa center ang ilang amahan. Hangtod gani namatay dito ra. Gikuha ra human namatay. Sakit kayo kung atong i-reflect, masulti nato gi-evaluate na mo ato nga time ngano tungod kay sa sugod pa ato day ay siyempre maingon nato grabe ka bisyoso. Pero wala gyud. Ang tanan niyang ginahimo para lang sa iyang kagalingon. Sumiabot sa point nga nagwa na siya trabaho, tiguwang na siya, wa na nagatiman siya, so gibutang dito siya sa usa ka center nga nay nagatiman. Sugot ba ta ni ana mga amahan? Moabot sa point nga wala na mo atiman sa tuap sa atong pagkatigulang. Kay wala kita nagpakita sa gitawag nga unsa ang ato ang pagiging leader diha sa sulod sa pamilya. O karon mga kaigsunan, as we delve into this topic, we will explore the various dimensions of fatherly leadership. From providing guidance and discipline to nurturing love and spiritual growth. Ato ning hinumduman karon nga ang mga pulong karong buwana magtudlo kanato a fatherly leadership sa sulod sa balay, providing guidance, discipline nga naay gugma o paglambo sa espiritual nga bahin. Kay atong makita mga kaigsunan sa mga ginikanan o labaw diha sa ato ang pagkaamahan, dili gayod kini sayon. Lisod gayod mahimog amahan. That's why every group needs leadership. Nga bisag asa kita nga mga grupo, doon na gyud mga leader. Lisod kayo ang isa ka grupo nga walay leader, tama? Walay mga magdumala. So in every group needs leadership. And the family is no exemption. And in God's word, the leadership role in the family is assigned to the husband and father. Gusto na ko i-affirm una ang mga single dad and single mom. Sila ang mama o papa. Napod ang tanay, tatay o nanay. Palakpakan sa nato na sila. Kay naay mga higayon nga di pud nato malilong ang panahon. Nga single mom, I just to affirm Brother Rio, single dad. Palakpakan nato. Diha nimo makita gikan sa mga bulaton ang iyang anak naa. Og naa pud kanunay si Brother Rio sa mga bulaton sa Ginoo. And in God's word, mga kaigsunan, makaingon ta bugat ni siya. It's a sign to the husband and father. Mga husband og mga mahan, ang papel sa pagdumala sa pamilya gitahas sa atua. Dili lang gitahas sa imong asawa o sa imong anak, kini gitahas sa Dios sa imong kinabuhi. Mao kana nga hatagan nato og pagtagad kay in the Old Testament we see an implicit expectation that father would teach and train their children. Nga kinahanglan usab ipadayon nato ang usa katas nga gihatag sa Ginoo nga mutudlo kita og pag-amuma sa atong mga anak kauban ang imong asawa. Mothers, involved pod ni anak. Pero nahuman naman ta last month, diri sa ta sa fathers. But the burden of a family leadership, including spiritual leadership, was laid on fathers' shoulders. Gihata gayud diri. Mabitaw ka nang gikasal mo, common nga gisabilo, di ba? Diri gikuan sa abaga. Kay naa diha karon gihatag ang authority, ang pagdumala sa imong abaga. Nakainom-dom pa ba itong mga men nga gikasal? Nga asa gikuan ang bilo, di ba, diri? Ang babae, diri. Oh.
Gipakita og hulagway didto kung unsa kakabug-at ang gitahas sa Ginoo. Dili lang sa mga material nga gikinahanglan sa imong pamilya, but the burden of family leadership, including spiritual leadership. Nga gitahas sa Ginoo. And Joshua acknowledged that role when he declared, Joshua 24 verse 15, "As for me and my house, we will serve the Lord." Even Joshua, mga kaigsunan, gi-acknowledge niya kini nga papel, kini nga role sa iyang pamilya, ug iyang gideklara, "Alang kanako ug sa akong panimalay, mag-aalagad kami diha sa Ginoo." Ang pangutana karon sa mga men nga naa dinhi, kumusta ang imong pamilya? Nagalagad ba diha sa Ginoo kauban nimo? The same pattern appears in the New Testament. The apostles taught that the duty of family leadership falls to the husband and father. Hinumduman gid nato karon mga men. O kanang gusto kanang maabutay nga mahimog husband and father. Karon palang daan makadungog na kamo sa pulong sa Ginoo. That God has expected fathers to be the spiritual leaders in their families. Kay isa man gud nga magkagubot ang usa ka pamilya kung wala gyud sila spiritual nga part sa ilang kinabuhi. Akong papa, makaingon gid pud ko nga naa siya sa spiritual kay nagasimba man pud siya. Pero di mi dalhon. Wa pud nagingon siya nga manimbata. Oh. Kamera pod kay wala kayo dili man gud seryoso ang among pag-alagad kaniadto. Di man kayo kanang ingon nga itudlog gyud nga ngani. Simple lang. Akong papa maning kamot, magbike na siya padulong og tandag para mo simba lang sa UCCP. Oh. Ako pod gigang pamaling pulaw kayo ko. Anang alas 4 sa kabuntagon, miuli mi. Alas 4 kabuntagon, matulog ko isa ka oras, ingnon ako akong mama pukawa ko kay musimba sad ko. Dili gid rason tong mga kaniadto nga pulaw ko nga di ko kasimba na atong higayon. That's why igsoon, God has expected fathers to be the spiritual leaders in their families. Kay ngano man makita nimo sa sulod sa church, ngano mas daghan man ang mga women. Ngano gamay ra man ang men nga nag-aalagad diha sa spiritual nga bahin. Nga dapat kung pila ang men, ang women, the same pod ang number sa men. Pero mao siguro ni karon igsoon nga atong nalimtan. Para maubay-ubay ta sa sunod nga mga higayon sa mga men. Number 1, the father's role in spiritual nurturing. Leading by spiritual example. Fathers should be spiritual leaders in their families. Mga amahan, mga bana, kamo dapat ang manguna diya sa pagpangalagad sa sulod sa imong pamilya. Amen, mga amahan. In Joshua chapter 24 verse 15, "But if serving the Lord seems undesirable to you, then choose for yourselves this day whom you will serve, whether the gods your ancestors served beyond the Euphrates or the gods of the Amorites in whose land you are living, but as for me and my household, we will serve the Lord." Gideklara gayud ni Joshua, kung ang inyong pamilya, wala ka diya sa mga Diyos-Diyosan ko. If it is undesirable to you, but for me, mualagad ang akong pamilya sa tinuod nga Dios. Karon igsoon, daghang pamilya nga wala kaayo diha sa sulod sa pag-alagad. Kung undesirable sa ilaha nga di sila kaalagad diha sa bulaton sa Ginoo, ikaw nga pamilya nga nakabalo ka, labi na ikaw nga amahan, i-declare sa imong pamilya nga ang akong pamilya mualagad gayud diha sa Ginoo. Ginoo nga naa gayud nga naghatag og provision sa tanan namong gikinahanglan. Sa imuha na, fathers, ikaw ang manguna sa imong pamilya sa ilang pag-alagad sa Ginoo. That's why kining mga men nga naa dinhi palakpakan nato kay gipangunahan nila ang pagdumala sa ilang pamilya diya sa spiritual nga bahin ug mausab naa ilang asawa, nausab ang ilang anak. Og sunod pa naapagid ang ilang mga apo. Demonstrating personal faith through action. Nga ipakita gid nato kitang mga amahan. Namatay kay igsunan diri sa tibong ko, hi. Hello. Lakpakan natong natay mga taga tibong ko.
One time nga no, isa nga rason nga mibiya ko dito sa tibong ko. Kaya kanang kada adto na ako sa tibong ko, ako ra isa, di ba? Usay ako ra isa sis, di ba? Lain kayo sa kuha. Naku, pastor ko, tapos wala akong anak diri, wala akong asawa. Oo, niya ako ra isa dito. Sila asa dito sa Kalinan, usay, ana, natong face to face pa, mag face to face ra sila ni Mrs. dito sa balay. Bukat kayo sa akong part. Dili na ako madala, kay kung dalon po na ako, dakpon man mi. Dakpon man mi, kay tulo ang passenger sa motor, na nasimon-mon. Kay miagi bitaw migikan Kalinan nga shortcut, padilog mangdog, ato asa dapit, shortcut. Ingon si Monmon, sakit daw yung likod, di na daw siya magmotor balik. Magtaksi na lang daw siya, tibong ko to Kalinan. Oh my God, pilay bayro nun na. Gikapoy. Kay kung mag-double ride po sila, lisod kayong tangan. Mao nang sa ako ang part, bugat kayo. Nga dili na akong makauban. Ingon usab kitang mga amahan. Tinguhaw nato nga makauban gid nato ang imong asawa, imong pamilya, imong anak, unsa na dira para mapakita ang responsibilidad nga gitahang sa Dios kanimo diha sa spiritual nga bahin. Lead them by example. Fathers should model Christ-like behavior. Kung unsa ang Kristo nga imong gituuhan, unsa ang Kristo nga imong gialagaran, nga ingani ka klase nga pamatasan, ingana usab ang imong pagdumala sa imong pamilya. Kay kung moingon ka, anak, ayaw na himua, pero ginahimo nimo. Akong papa, kusog kayo to, kanang unsa ganina, non-stop, unsa da? Kanang manigarilyo, kanang non-stop, unsa tawag na? Chain smoker kayo. Oh. Moingon siya, ayaw mo panigarilyo. Nga siya, sige panigarilyo. Ano akong papa? O, salamat po ko, kay nga naman, wagit ko katilawag si garilyo. O, tungod sa gingos akong papa, ayaw mo panigarilyo, nga bisag manigarilyo siya, pero ako, pasindihon ko niya sa una sa abuhan, kahoy pa man to. Wa pa may lighter, puspuro pa diay. Kahoy. Iana ran ako, suguon ko niya. Wagin na ako giana. Iana na ako sa kalayo, dalon ako sa akong papa. Kay naglingkod akong papa, kay nag-compute na og lasto. Nga na siya gikan nagbaligya og pasayan pag uli niya gikang market awa na tibi-tibi na pero nagpasalamat ko sa mga tudlo usab sa akong papa although nga naa siya gihimo ato pero nagtudlo nga wala gid ko nakahimo ana nga mga butanga gani ang pag-inom nakasulod lang kog inom ato tang panahon nga graduation na og December 4th year na ko nya miabot kog seminary wala gyud dili gid katanto nakatry ko ing ana. Kay tungod sama sa gingon sa ako ang amahan. That's why, true leaders don't just tell others what to do. Unsang gingon? Ipakita dapat. Dili lang nga moingon ka ang tinuod nga leaders diha sa sulod sa pamilya, ikaw nga amahan, if you are a true father, dili lang nga musulti nga ka nga mauni, nga wala usab makita sa imuha. Di ba? Parihapot na sa tuwa, nagkalilain tag mga leadership. Dili mahimog tinuod ang atong pagdumala sa isa ka grupo kung wala makita ang atong ginasulti. Mausab kitang mga amahan, makita ba sa imuha ang imong mga ginapanulti? Moingon ba ang anak, proud kaayo ko sa akong papa, kay pag-ingon niya ingani buhaton, ginahimo niya. Ingana ba inyong papa? Mga anak? Mga asawa, ingana ba inyong bana? Nga tanan niyang, unsay dili. Kuratan man tana. Kinahanglan nga atong mapakita mga amahan. And next, cultivating a spiritual atmosphere. Encouraging regular family worship and Bible study. In Ephesians chapter 6 verse 4, ingon diha, "Og kamong mga amahan, ayaw ninyo pagsuka ang inyong mga anak, kundili matutuon hinuon ninyo sila uban sa pagbansay o pagpamahapngon gikan sa Ginoo. Creating an environment where faith can flourish." Mangita kag pamaagi nga mulambo ang ilang pagtuo sa Ginoo. Ngita kag pamaagi makultivate gyud ang ilang spiritual life. Dili nga ingon bahala na mo, pasagdan ta na mo. Di man mo musimba, ala pasagdan, no. Magapadayon ang atong pag-create og mga pamaagi para mulambo gayod ang pagtuo sa atong pamilya. Lead them in worship.
Ingon pa diya sa Job chapter 1 verse 5, sa matag human sa kumbera, maghalad gayon si Job aron mahinluan ang iyang mga anak. Sayo pa siyang mubangon og maghalad sa mga halad nga sinunog alang sa tagsa-tagsa niya ka mga anak. Kay naghunahuna siya nga basig nakasala ang iyang mga anak og nakasulti og dautan batok sa Dios. Mao kini kanunay ang ginahimo ni Job. Kay ang mga anak ni Job hilig mutambong og kumbera. Kabalo na ba kag kumbera naagi mga lain-lain nga mga buhat diha. Og mao to ang naisip ni Job. Mag-burnt offering gid siya para mapaabot ang kapasayloan sa iyang mga anak nga nahimo nga mga sala sa tubangan sa Ginoo. This shows that Job established a pattern of regular worship to God in his family. Og angay usab nato himoon. That's why, Father, one of the simplest ways to lead your family spiritually is to make sure they are present whenever the saints gather for worship. Amen, mga Father? Dili kay tungod nagdalaga na, bawalan nang moadto sa panagkatigom sa mga bulaton sa Ginoo. Then nagkaulitaw na balabagan pod. Kung naay mga gathering sila sa children, patambunga. Sa mga bulaton, sa mga kabatanunan, patambunga. Kung dunay bulaton ang imong asawa sa women's, patambunga. Nga na may mga men pod magsilos. Di pa kuyugon ang ilang women, ang ilang asawa. Igsuon. Father, isa di ay nga simplest ways sa atong pagdumala in spiritual is to make sure they are present whenever the saints gather for worship. Mao dapat ni ang long nato. Tinguhaw nato nga ang atong anak kanunay naa sa mga panagkatigom sa mga balaan nga katawan sa Dios. Amen. Bisag no matter how busy, unsa ka busy sila sa ilang mga bulaton, sa ilang balay, tudloy gayud nga dapat naamo ani. Badlo nga kung ang rason dili ko moadto pa. Badlo nga tudloy kung unsa ka importante. Show them that worship is a top priority and joyous occasion. Tama ba? Joyous occasion ba ang mga bulaton sa Ginoo? Amen? Ipakita sa ilaha nga ang pagdaig, ang pagsimba is a top priority ug mauni nga panagkatigom nga may kalipay. And encourage them to sing, to listen and meditate on the prayers and sermons they hear. Show them that worship is the natural response of people who love the Lord. Yang pangutana pod, ikaw nga amahan, naabasad ka sa panagkatigom. Amen? Ang pangutana, paano nato malid ang atong family into the mga joyous occasions sa panagkatigom sa mga balaan nga katawan sa Dios kung ikaw mismo kutob ra kag babao panglakaw mo nya wala sad ka. Dili gahapon mag-reflect na. That's why mga kaigsunan, tinguhaon nato na siya nga spiritual leadership. Number 2, the father's role in providing and protecting. Provision, fathers should ensure the family needs are met, modeling God's provisions. Kung unsa ang pagdumala sa Dios, unsang ginahimo sa Ginoo nga nagasupply siya sa tanan natong gikinahanglan, ingon nga mga anak niya, kita usab nga mga amahan, i-ensure nato ang gikinahanglan sa atong mga pamilya. Mapatagbo dapat. Dili nga nagproblema kay asa na ka. Kundili mapatagbo. Fathers should ensure the physical and emotional needs of their family are met. Tinguhaon usab nga ma-provide ang gikinahanglan sa imong asawa physical. Unsa mga physical? Mga pangpagwapa nila. Quality. I-shopping dito sa unsa kaning sa SM nga palitanan sa mga pangpagwapa? Watson. Order Shopee. Di ba? Mga physical sa imong anak, nagkaulitaw, nagkadalaga. Paliti unsay pagpagwapa. Or other nga mga physical needs nila. And of course, emotionally needs. Ngano, kabantay na ka sa imong asawa, sige na magyaw-yaw. Basi nalimot na nimo, gawa na sad kay papel sa iyaha nga i-date nimo.
Emotional needs niya. Kita niya sa mga, may paninga kung kaubanan nga women, na ipag-date-date. Sana all. Kinahanglan ang imong asawa po, dili magsigig sana all. Kinahanglan ato emotional needs. Kung si Mrs. pa'y pasultihon nimo, kami mga women manggod chard. Anaday na siya, kuya kay na si Zira. Kami mga women manggod chard, ingani manggod na. Padungog-dungog po siya. Kinahanglan po Watson nga mga nga perting mahala po. Fathers ensure the physical and emotional needs of their family nga matagpo dapat kay naay mga anak karon sad kaayo. Nangamatay, nagpakamatay. Kay walay masultihan. Kay pagsulti pa lang daan, suko na, labi na, intro pa lang. Suko na dahil amahan. Igsoon, dapat ma-provide nato nga ang atong tinguhaon nato, kitang mga ginikanan. Matthew 7 verse 9 to 11, kamong mga ginikanan, kung mangayo og pagkaon ang inyong anak, hatagan pa ninyo og bato. Kung mangayo siya og ista, hatagbadan ninyo og bitin, dili gayud. Kung kamong mga tao nga dautan makahibalong muhatag sa maayo nga mga butang ngadto sa inyong mga anak, unsa pa kaha ang inyong amahan nga sa langit, ihatag gayud niya ang maayo nga mga butang ngadto sa mga makaayo kaniya. Ang mangayo kaniya. Mga igsoon, kung ang Diyos nga amahan nag-provide sa atong gikinanglan, ikaw nga amahan sa imong pamilya, kay gitahasan ka sa Diyos sa pagdumala sa imong pamilya, maninguha usab ka sa pag-provide sa imong gikinahanglan sa imong pamilya. Number 2, protection. Fathers must protect their families, mirroring God's protective nature. Sumbanan dapat nato kung unsa ang Ginoo magpanalipod sa ato ingon usab ni anak kita nga mga amahan. Tinguhaon nato that fathers should protect their families from physical, emotional, and spiritual harm. Kung tanaw nimo na unsa nang imong anak, duula istorya ha. Amen? Kung tanaw nimo ang imong anak, wala naman kayo nagasimba. Siyempre, kay wala na sad ka nagasimba. Tanaw nimo nga, wala naman kayo nag-join og mga fellowship, istorya ha. Kay basi naa siya na problemahan dito sa panagkatigom. Nga dili masulti sa pastor, nga naa sa inyo ha, pwede nato na maistoryahan. Kaingon pa sa Psalms 91 verse 1 to 2, si bisan kinsa nga mangayog sa pagpanalipod sa labing halangdon nga Dios nga makagagawong panalipdan niya. Makaingon siya sa Ginoo, ikaw ang akong tigpanalipod og lig-on taguanan, ikaw ang akong Dios nga ginasaligan. Kung ang Dios maoy atong tigpanalipod, siya ang ginasaligan sa tanan. Ikaw usab nga amahan. Mo nang bugat kayo no? Masaligan ka dapat nga amahan. Panahon nga nagkinahanglan og physical needs ang imong pamilya, emotional needs and spiritual needs nga ilang gikinahanglan naa dapat ka. And lastly, the father's role in discipline and guidance. Spiritual, material, o karon din na sa pagtudlo. Fathers, discipline with love. Katubang pagpaluhod ni Papa kaniadto sa munggos ug asin, may gugma ba to? Kinsay nakapaluhod na, kinsay nakaluhod nag asin ug munggos? Patas daw ang kamot. Ako ra, ay naaday karilyo. Kamo nakapaluhod. Katong gibunalan mo og senturon. Bako sa inyong papa, may gugma ba to? Wala. Katong panahon nga daghang gihimo sa imong papa daw gilatigo ka, may gugma ba to? Fathers should discipline their children in a manner that reflects God's love. Mga amahan, labi na natay mga balaod karon. Pero ingon sa Biblia, kita nga mga amahan, magadisiplina kita sa atong mga anak in a manner nga makita gayud ang gugma usab sa Dios and righteousness. Dili daw nga murag patyo na nato ang atong mga anak sa pagdisiplina. Kinahanglan para makasabot sila, mapakita nato nga kining pagbunal nato, pagtudlo nato, ma-feel nila nga gihigugma nato sila.
Ingana dapat nga dili nga pagbunal pa lang daan nga murag kanabitong tanaw sa imong anak demonyo na. Di ba na? Itanaw bitong nga murag demonyo na hala bunal ng bunal na. Luy kayo na yung mga ingana makita nato at the end napatay. Kitang mga Kristohanon, mga kaigsunan. Fathers should exercise their authority with love and compassion. Amen. Dili kay tungod giatagan katungod na sa Ginoo sa pagdisiplina sa atong pamilya, pagbunal sa imong asawa, unsa kanina, pag-ana, sagpa sa imong asawa kay sabaan kayo, dili na naingana igsuon. Kung dili, should exercise their authority with love and compassion. Kaya ngon sa Colossians chapter 3 verse 21, mga amahan, dili ninyo pagsukon ang inyong mga anak aron dili sila maluya. Maubitaw nga mo distansya, naipanahon nga mo distansya na. Kay base ang atong pagdisiplina sa ila, nakahatag og provoking. O nakapasuko sa ilaha. Kinahanglan ma-realize nila nga gidisiplina ko, gibunalan ko, gikasab-an ko, kay gihigugma ko ni Papa, kay mali ni ang akong gihimo. Palakpakan nato ang mga amahan. Hebrews 12 verse 7 to 11. Busa-antusa ninyo ang mga kalisdanan nga nagaabot kaninyo. Kay kana pagdisiplina sa Dios kaninyo tungod kay giisip niya kamo nga iyang mga anak. Dili ba nga wala may anak nga wala disiplina sa iyang amahan? Kung wala kamo disiplina sa Dios sama sa nagihan sa tanan niyang mga anak, dili kamo niya tinuod nga mga anak. Dili ba gidisiplina kita sa atong mga tawhanon nga amahan? O niana, gitahod nato sila, labaw, pangdawato nato ang pagdisiplina kanato sa atong espirituhanon nga amahan aron makabaton kita og kinabuhi. Ang atong mga amahan dinhi sa yuta, nagdisiplina kanato sa mubo lang nga panahon. Og sumala lang sa ilang mahunahunaan nga makaayo kanato. Nomdomi mga anak, o ginomdumi mga asawa kung masuko inyong bana. Nga gikasab-an mo na unsa na ang atong budget. Apan ang Dios nagadisiplina kanato alang gayud sa atong kaayuhan. Aron mahimo kitang matarong sama kaniya. Sa panahon nga disiplinahon kita, dili kita malipay. Hinuon maguol kita, ikasakit pagani nato no. Apan sa kaulahian kini nga pagdisiplina makahatag kanato og kalinaw sa atong kinabuhi tungod kay pinaagi niini matulid ang atong pamatasan. Amen. Kinsay mga anak diri nga kanunay sa kaniadto bunalan pero karon tulid na. O tandagan kayo. Oh, salamat ta sa atong mga papa. Kay kung wa ta gipang bunalan kaniadto, mga padlungon pa siguro taron. Siguro karon ako, na siguro ko sa kuan, hilig baya kog disco sa una. King of discohan ni. Mo bitong pag-abot na, pagkabalo na ako nga eskwela na ako seminary, tanang pista ato sa Surigao del Sur, sa Tago, sa San Miguel, na ako present. Anak ko wala na ning disco. Kay magpastor na. Di ba? Kung dunay mga pagtulid sa atoa, nagapakita kini nga naghatag og kaayuhan para maayo ang ato ang kinabuhi. Guidance and wisdom usab ni ani sa ato ang mga amahan. Fathers are to impart wisdom and guidance. Ingon sa Proverbs 1:8-9, anak, pamatia ang pagtulid sa imong ginikanan sa imong pamatasan. Tungod kay kini makapasidungog kanimo sama sa korona o makapaanyag sama sa kwintas. Di ba nindot kayo tan-awon sa isa ka tawo nga na si corona, nakadawat siya corona? Wow! Ug naay mga kwintas nga gold nindot kayo attractive. So niana usab ang pagdisiplina sa atong mga ginikanan, pagtulid lang ni siya sa atoa para mahimong tagmaayo. Maanyag nga mga anak sa tubangan sa Dios o katubangan sa katawan. Busa mga anak o asawa usab, dili nato ikasakit ang atong bana o ang atong amahan kung ang ilang pagdisiplina kanunay naa sa atoa. Aron niana mapakita gayud kung unsa ang gitawag nilang leading children toward making wise and God-honoring decisions. Kay naninguha man pud ang atong amahan nga mahimo silag maalamon sa pagdumala sa ato ang pamilya. The role of a father as a leader. I hope and I pray
Mga amahan, bana nga naa dinhi, akong gyang yung tanan sa pagtindog.